Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. And mayroon po tayong concept na Jesus name. Praying in Jesus name means more than ending our prayers with the certain words. It means praying under His authority and in line with His character. We come to God not because we are worthy, but because Jesus has opened the way. It also means our prayers must reflect His heart, His will, and His glory. True prayer in Jesus' name is confident, humble, and kingdom-centered. At makikita po natin ito sa John chapter 16 verse 23 to 24. In the day you will ask nothing of me, truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until you now have asked nothing in my name, ask you will receive, that your joy may be full. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman, katotohanang sinabi ko sa inyo, kung ako'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Ako'y humihingi at ako'y tatanggap upang malubos ang aking kalagalakan. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa ating teaching sa praying in Jesus' name. At first teaching po tayo. It means praying using Jesus Christ and authority. So, every time daw po na nananalangin tayo sa Panginoon at binabanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, which is using a Jesus name, binibigyan po tayo ng rights and authority ng Panginoong Kristo upang banggitin yung mga pangalan na yun dahil siya yung dinadasal natin or siya yung sa kanya tayo humihingi ng guidance every time na tayo nagdadasal. At ngayon naman sa second teaching na po tayo, it means aligning ourselves with Jesus' agenda. So, every time daw po pala na humihingi tayo ng dasal sa Panginoon, every time na ipinagdadasal natin and sinasabi natin yung pangalan natin sa ating Panginoon, ibig sabihin po nun, binibigyan po tayo ng Panginoong Kristo ng linya kung saan patungo yung mga sarili natin sa mga agendang ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ngayon naman po sa third teaching na po tayo, it means seeking the glory of the God Father. So, every time po pala na nananalangin tayo, sinisiking po pala natin yung glory ng ating Panginoong Kristo, yung si God the Father, upang sa ganon, syempre, mapapurihan hindi lang ang si Jesus, kundi na rin ang ating Panginoon. Dadako na po tayo ngayon sa application. First application, ask God's favor and blessing through Christ. So, every time po pala na maghingi tayo ng favor sa ating Panginoon, every time na hingi tayo ng blessing sa ating Panginoon, dapat nanghingi tayo na blessings to our Jesus Christ. At ngayon naman po, sa second teaching naman po, aligning your prayers with Jesus' agenda. So, every time na nananalangin tayo, dapat po natin, yung mga prayers natin, align po siya sa will ng Panginoon sa Kristo. Hindi yung mananalangin tayo nang hindi naman siya align sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. So, yung mga ipinagdadasal natin na gusto natin mangyari is na hindi naman gusto ng Panginoon, ayun ang mga bagay talaga na hindi mangyayari. At ngayon naman, sa third application na tayo, aim your prayers toward greater glory of God. So, yung mga panalangin natin sa Panginoon, dapat, yung mga panalangin na yun, isa, Lord lang tayo humingi ng panalangin at hindi sa ibang Diyos or yung nagdiyos-diyosan. Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating discussion. First discussion po natin, in your own words, what does it to pray in Jesus' name? So for me, every time na nananalangin tayo sa Jesus' name, hindi lang naman siya yung nakihingi tayo ng guidance sa Kanya, kung hindi na rin sa Panginoon. Siyempre, Panginoon sa Kristo din naman nagbibigay ng buhay sa akin and nagbigay buhay tayo. Tinanggap niya tayo bilang anak niya dahil kay Jesus. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.